Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik nang masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Hankyoreh, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Mga bossing, grabe na naman ang kahihiyang dinadala sa Pilipinas. Habang nagbabalita ang media tungkol sa kung ano-anong drama dito, bigla tayong binulagan ng balita mula sa South Korea. Ang sabi raw, ikakansela na nila ang 28.7 bilyong loan na dapat sana'y gagamitin para sa mga tulay sa rural areas. At bakit daw ikakansela? Dahil sa laganap ang korupsyon dito sa atin, kaya sayang lang daw ang pera nila. Kung iisipin, parang sinabihan tayo ng kapitbahay na wag na silang magpautang dahil siguradong ibibili lang natin ng bisyo. Nakakabagsak ng dangal bossing, kasi mismong ibang bansa na ang nagsasabi na hindi tayo marunong mag-ingat ng pera. Hindi na ito simpleng chismis, ito'y reputasyon na natin ang nakataya. At sa panahon ngayon, mahirap nang maibalik ang tiwala kapag nasira na. Parang relasyon lang, once na mabahiran ng infidelity, mahirap nang bumawi. Ang mas matindi pa, mismong presidente ng South Korea raw ang nag-anunsyo na cancel na ang loan. Hindi ito chismis lang sa kanto, kundi opisyal na pahayag mula sa pinakamataas na leader nila. Ano kaya ang pakiramdam ng leader natin habang naririnig ito? Kung baga sa basketball, tinambakan tayo ng kalaban bago pa magsimula ang laro. Sa international court pa nangyari ang kahihiyan. Siyempre, hindi nagpahuli ang Department of Finance. Naglabas sila ng statement na wala daw pong ganyang loan application sa South Korea. Mali daw pong impormasyon yan. Ang meron daw ay loan application sa France para rin sa Rural Bridge Program. Pero bossing, kahit saan mang bansa yan, hindi na mababago ang malaking issue. Kilala na tayo bilang bansang lulong sa korupsyon. Parang palusot na lang para maibsan ang kahihiyan. Kasi isipin mo, kung totoo man o hindi, paano nakarating sa ibang bansa ang perception na ganito? Hindi naman magsasalita ng ganyan ang Korea kung walang usapan sa paligid nila tungkol sa Pilipinas. Parang classroom lang yan. Kapag lagi kang huli at noisy, kahit wala kang atraso minsan, ikaw pa rin ang pagbibintangan. Kasi may reputasyon ka na eh. At sa atin, reputasyon ng bansa, korupsyon. Ang nakakagalit dito, bossing, hindi naman talaga kulang ang pera ng Pilipinas. Tignan na lang natin ang mga confidential funds, intelligence funds, at kung ano-anong special projects. Kung maayos lang ang pamamahala, hindi na natin kailangan mangutang ng bilyon-bilyon para lang makapagtayo ng tulay. Kaso, inuubos ng ilang politiko sa mga bulsa nila. Kaya tuloy, kahit mayaman ang bansa sa resources, mukha tayong pulubi sa mata ng ibang bansa. Tapos pag nahuli, ang sagot ng iba, ganyan na talaga, normal lang. Bossing, hindi dapat normal ang magnanakaw ng pondo para tayong pamilya na ang tatay lasinggerot sugarol. Tapos lagi na lang sinasabi ng nanay na, hayaan mo na, nakasanayan na yan. Pero habang tinotolerate, mas lumalala ang bisyo. At ngayon, pati ibang tao sa labas ng bahay, alam na ang kalokohan. Kung tutuusin, 28.7 bilyon ang pinag-uusapan dito. Alam mo bang sa ganyang halaga, ilang libong classrooms, ospital, at kalsada na ang pwedeng maitayo? Pero dahil sa maling paggamit ng pondo, wala. Nawawala sa hangin. Parang utang sa tindahan na laging next time na lang bayad. Hanggang sa tuluyan ng makansela ang kredito mo. At ito pa, bossing. Hindi na tayo basta-basta pinagkakatiwalaan, parang customer ka sa bangko na laging bounced check. Kaya nung nag-apply ka ng loan, tinanggihan ka na. Hindi dahil kulang ka sa collateral, kundi kilala ka ng hindi marunong mag-handle ng pera. Masakit aminin, pero ganyan na ang tingin ng ibang bansa sa atin. Sira ang kredibilidad ng Pilipinas dahil sa iisang salita, korupsyon.
Kaya kahit sabihin ng DAF na walang loan sa Korea, hindi naman nabubura ang imahe na kumakalat. Ang tanong ng mga tao ngayon, bakit nga ba ganyan ang reputasyon natin? Ang sagot, simple lang. Kasi totoo, walang usok kung walang apoy. At sa atin, sobrang kapal na ng usok ng korupsyon. Kaya pati kapitbahay na aapektuhan na. Tignan na lang natin ang budget na nilalaan taon-taon. Trilyon ang napapasa sa Kongreso. Pero bakit parang walang nararamdaman ang taong bayan? Kasi, imbes na mapunta sa serbisyo publiko, marami ang nawawala sa bulsa ng iilan. Kaya kahit 28.7 bilyon pang loan ang i-offer, wala ring saysay. Kung pagbibigyan mo ng analogy, bossing, para tayong estudyanteng laging bagsak dahil sa kopyahan. Kahit gaano pa kaganda ang lecture ng teacher, bumabagsak kasi hindi nag-aaral ng tama. At pag nalaman ng ibang teachers, ayaw ka na nilang bigyan ng special project or scholarship. Kasi ang tingin nila, sayang lang ang effort at resources sa'yo. Ganyan na ang tingin ng mga bansa sa Pilipinas. Ito ang masakit, tayo mismong mga Pilipino ang nadadamay sa kahihiyang ito. Hindi naman lahat magnanakaw, hindi lahat corrupt. Pero dahil may ilang gahaman sa pwesto, buong bansa ang nasisira. Parang barko na maayos sana ang direksyon, pero dahil sa ilang tripulanteng lasing, muntik nang lumubog. At ang mga pasahero, tayong mamamayan na walang kasalanan. Pakinggan natin mga bossing ang opinyon ni Attorney Enzo Recto sa balitang ito. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba naman to? Nalalagay ngayon sa kontrobersya ang Pilipinas, ha? Nalalagay sa kontrobersya sa relasyon ito sa ibang bansa o tulad ngayon. Nakakahiya kasi itong korupsyon na ito na nangyayari sa bansa. Pati sa ibang bansa, alam na, nakarating na sa ibang bansa, particular sa Korea. Kaya ngayon, balitang-balita, ang presidente ng Korea ay nag-anunsyo, ikakansila na nito yung 28.7 billion pesos na rural bridge loan, pagpapagawa sana ng mga tulay sa mga rural areas. 28.7 billion pesos, ikakansila na ng South Korea. Inanunsyo mismo ito ng presidente ng South Korea. Kaya lang, ang dahilan, kasi nababalita sa South Korea yung mga korupsyon dito sa Pilipinas, ay sabi ng South Korea, masasayang lang, mawawaldas lang ang ipapahiram nila, mami-mismanage. Kaya hindi na daw, kansilado na, i-hold na ang nasabing pautang. Sa totoo lang, mga kabunyog, nakakahiya. Kaya lang, para hindi masyadong lumabas na kahiya-hiya, sabi ng Department of Finance, naglabas ng statement, paglilinaw, hindi naman daw totoo, wala naman daw tayong utang sa South Korea. Ang mayroon daw tayong utang na application na ganyan, Rural Bridge Loan o Program, ay sa bansang France. Ano tanuman, saan mang bansa yan, nakakahiya talaga. Na umuutang tayo sa kanila, tapos nalalaman nila na grabe pala, na nauubos lang pala sa korupsyon, nawawaldas lang. Kaya hindi naman issue dyan kung may utang nga ba tayo sa South Korea o wala. Ang issue dyan, nakakarating na sa iba't ibang bansa ang sitwasyon ng Pilipinas at nakakahiya. At sa totoo lang, malinaw naman dito, for 28.7 billion ang uutangin, sa Korea man yan o sa France, ay ang daming pera ng Pilipinas, di ba? Ang daming pera, yung mga pinag-uusapan na pundo dyan sa confidential funds. Ang laki-laking mga pundo. Kung yan 28.7 billion na yan na inuutang, ay kahit hindi tayo umutang, ang dami nating pera. Basta't sugpuin lang ang korupsyon sa bayan. Yan ang malinaw dyan. At habang nagpapatuloy ang ganitong sistema, tuloy din ang pagguho ng tiwala sa atin ng ibang bansa. Kaya ngayon, kahit saan mang sulok ng mundo tayo pumunta, dala-dala ang reputasyon ng Pilipinas bilang corruption capital. Hindi ba't nakakasakit isipin na ganito na ang tatak ng bayan natin? Lalo na kung isipin mong pwede namang hindi ganito ang kalagayan kung naging tapat lang ang mga namumuno. Pero wala, bossing, lugi tayo. Kaya sa dulo, hindi loan ang issue. Hindi rin kung totoo ba o hindi ang balita sa South Korea. Ang tunay na issue, paano natin mapuputol ang ugat ng korupsyon na sumisira sa dangal ng bansa? Hanggat hindi ito nasosolusyonan, kahit saan bansa tayo kumatok, ang sagot sa atin, no thanks. Sayang lang ang pera namin at yan ang pinakamasakit sa lahat. Ang bansang kayang-kaya sanang umangat, binabagsak ng sariling kalokohan. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao,
isa ang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog